Hello, magandang araw sa mga idol ko sa paghahalaman. If you think you've seen all my plants, think again. Dahil bago matapos ang taong 2023, meron pa rin tayong alas na hindi pa naipapakita sa inyo. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Sa mga ngayon pa lang po nakapag-view ng aking channel, huwag niyo pong makakalimutang mag-subscribe, especially mag-subscribe, mag-comment dyan sa comment section ng episode na ito, mag-share at mag-like. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ngayon na tinutukoy ko ay itong Ficus nana, Ficus microcarpa, Green Island Ficus, at higit sa lahat. So tatlo na yung pangalan nitong nabanggit ko ha. At higit sa lahat, ito ay money tree. So kung wala ka pa nito sa bahay, nako, kailangan magkaroon ka na nito ngayong 2024 dahil laging auspicious ang money tree na ito. Bakit apat ang pangalan nito? Depende siguro sa location nito. Green Island Ficus, siguro somewhere to sa mga malalayong lugar, malayo sa ating bansa. So, ang Ficus microcarpa na ito, Ficus nana, o ang money tree na ito, ay kailangan na niyang kailangan na valedictorian for transplant or for repotting kasi sa tagal na niyang tingnan mo, sobra-sobra na ang parang sinasabi niya, sinisigaw niya, ilipat niyo na ako kasi nagmumukha na siyang bonsai, which is one of the characteristics of money tree or Ficus nana na siya for bonsai, pero pag-uusapan natin yan later pa. Kaya ang ginawa ko ngayon, since meron akong since may ginagawa kong episode ngayon, ita-transfer natin, i-repat natin siya dito, ita-transfer natin siya dito. Linagyan ko ng mga nabubulok na hindi ito specifically banana, yung other kitchen waste na nabubulok. So ayan, tatanggalin ko na ito. Doon sa ibaba, meron din akong surprise na Ficus din. Ficus nana, Ficus microcarpa, Green Island Ficus din. Na ang laki niya. Bakit malaki siya? Kasi nasa malayang lupa siya. Ngayon, titingnan natin kasi may balak ako doon eh. Not sure kung ngayon ko rin pupunan o baka bukas. Kasi kaya ko tinatransfer na ito, halos wala nang tubig pag dinidiligan eh. Ibig sabihin, hindi pa nakaka-absorb yung tubig sa ilalim, sa mga ugat niya. Natatapon lang. Kasi mantakin mo. Marami rin itong mga medical benefits saka marami din itong good characteristic. Kaya abangan natin yan habang nagkakaroon ako ng sinisira ako ang pot. Sino mag-aakala na isang araw mag-vlog tayo, kaya hindi natin iniisip itong mga ganitong mga kalagayan. So, isa sa mga karakteristik ng Ficus na kung natatandaan nyo, yung may finiture na rin akong Ficus, yung brace, yung root system niya, siya sa tumutubo yung root niya sa gitna ng branch. Kasi napag-aralan namin ng college na yung root system na ito, ng uring kahoy na ito ay para sa masuportahan, para hindi siya
regardless kung halimbawa may malakas na hangin, matibay siya, hindi siya basta nabubuwal. At talaga namang totoong matibay ito dahil tingnan mo naman, oh. Prop roots ang tawag dyan. Brace roots, prop roots. Ano? Oh, ito nga, meron pa, oh. Oh, nasa taas na yan. So ito transfer ko na. Tapos pag naano kasi akong i-trim or yung limitado lang yung space na mauukupan niya, halimbawa puputulan ko dito kasi doon sa liit ng paso niya. Diba? Nagbagong bihis siya. So, we're expecting na ngayong nakalipat na siya ng paso, magiging parang ang napansin ko sa ficus na ito, ficus microcarpa, ang paglaki niya ay depende sa kinilalagyan niyang paso. Kahit ano naman siguro, kahit ano naman sigurong halaman or kahit sa tao din, kung nasa mabuting lupa ka, mag-i-excel ka. Kung nasa mabuting lugar ka, mag-i-excel ka. 'Di ba? Nasa Biblia 'yan eh. 'Di ba kung nasa batuhan ka daw, tumubo ka sa batuhan. Hindi ako mahilig magbasa ng Biblia pero hindi ko nakakalimutan yung pag nagiging humili ng para yun eh. Pag halimbawa ikaw ay seed at na hulog ka sa batuhan, mabubuhay ka naman, kaya lang since kulang ng lupa, eventually mamamatay ka or maliit payat lang ang mo. Pero pag nasa mabuting lupa ka, mamumunga ka, mamumulaklak ka, mamumunga ka, gaganda ang mo, gaganda ang buhay mo. Marami ang manginginabang sa'yo. Diba? So, may na ako na i-prune or putulin siya, i-reshape siya according to yung kaya niya maukupang lugar. So, eventually, halimbawa, diba, mas malaki ito sa pinag-alisan ko at lumaki na naman siya dahil malaki na rin ang pat niya. Pwede ko rin siyang ilipat na naman sa isang malaking paso. So, aside from having a ficus na nasa paso, maganda rin na meron nasa malayang lupa. Ito yung sinasabi kong ficus microcarpa na nandito sa baba. Kung makikita nyo, naka-style siya. May gusto akong gawin dito eh. Tingnan nyo. Anong nakikita nyo? Pag nakita nyo yan sa isa sa mga susunod kong vlog, ibig sabihin nun, ginawa ko siyang candle na simbolo ng Pasko. Ayan o. Medyo kailangan siyang i-trim, kailangan gupitan. Ayan. Ano nga ba ang benefits ng ficus na ito? Ng ficus microcarpa? Ito ay easy to care. Ayan o. Grows quickly. Hindi ko alam kung kailangan ba sa ang
lupa mo pag itinanim mo ito. Pangalawa, can be trained as bonsai. Di ba nabanggit ko kanina na pag nasa maliit na paso siya, maghuhulmang bonsai din siya. Pero pag nasa malayang lupa siya, magiging mas malakin siya. At talaga lagi siyang candidate for trimming kasi pwede kang magpuro man ng bilog dito at yun na kaya ako gagawin para siyang kandila. Ito yung ito yung flame, tsaka ito yung katawan niya. Next is proven air purifier din. Nakakadagdag din to ng visual interest and help with mental health. Nakakatulong siya sa para manatiling malusog ang ating kaisipan. Ayon naman sa research ko sa siyensya at sa medisina, ang medical benefits nito ay gumagamot or ginagamit itong panggamot sa mga sugat, sa sakit sa ulo at sakit sa ngipin. Money plant ito di ba? Money plant na very popular ito sa mga businessmen, mga business establishment kasi ito yung mga display nila dahil sa hugis bilog na dahon ito nagsisimbolize ito ng pera. Di ba? Tapos ang balat nito o yung bark at ang leaf nito, yung latex, can be taken internally. Ang tawag doon yung milky fluid niya, yung dagta niya. Tayo ng dagta ha. Puputol tayo ng dahon at i-feature natin yung dagta. Nasaan na yung dagta niya? Hindi ko makita yung dagta. Ito. Ayan yung dagta niya. Yan. Bubuhos yan. Ayon sa pananaliksik ko sa medisina, ang latex o yung dagta nito ay tinitaken internally. Tapos yung steam yung steam from boiling naman ng leaves is used for perspiration. Yung steam naman ito, siyempre lalaga siya, di ba? Yung steam nun, gagamitin para pampapawis, lalo na pag may malagnat-lagnat ka. So yun, kagaya ng sinabi ko kanina, abangan nyo kung makagawa ako ng vlog sa Christmas, yung get up or decoration ng bahay namin. Kung ako rin kasi matagal ko nang pinag-iisipan to na gawing candle gawing candle, parang simbolismo ng Pasko. Tingnan natin kung magiging successful siya. Dito ko i-focus yung Christmas episode ko kasi hindi ko pa to nagagawa. Matagal na to sa amin na ficus na ito pero hindi ko pa. Maraming din nagsasuggest. Sabi niya, lagyan mo kaya ng Christmas light yan. Gawin mo pa. Hindi pa sumasagi sa isip nila yung parang kandila. Gawin ko daw Christmas. Lagyan ko daw ng Christmas light. So hopefully, I will be doing that this year. So yun, sana nagustuhan nyo ang ating presentation, ang ating furniture na halaman ngayon. Na bukod sa ficus, lana, ficus, Green Island ficus at money tree. Meron din tayong i-furniture yung pula. Ang tawag nun ay Scarlet Beauty, Madagascar, Dragon Tree, at saka Dracena marginata. Yun. Hindi ko auspicious din yung pula na yun yung Scarlet Beauty na yun, yung Madagascar Dragon Tree, species din yun, kaya pinagsama-sama na natin yung mga
nag-i-invite ng luck sa ating buhay. So sana nagustuhan nyo ang furniture nga natin ngayon, ang bonsai looking na ito dahil sa kaliitan ng kanyang paso at yung binabalak kong gawing isa sa mga symbols of Christmas na kinunan ko sa ibaba. So marami pong salamat. Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, laging malusog, paiba-ibang panahon, ang dali kong nagkakasipon kunting ambon lang. So bye-bye at maligayang Pasko sa inyong lahat in advance. God bless.